Barangay Love Stories. Love Stories. May mga pagkain na automatic na may kapares, tulad ng champurado at tuyo o ng kape at pandesal. Mga katernong matagal na at hindi na mapapalitan dahil yun na ang nakasanayan. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa pagkakapares ng bagoong at mangga. Ikaw kapuso, sa palagay mo ba kung ipapares ka sa isang tao, magiging kayo na ba ang magkapares na pangmatagalan at hindi na mapapalitan pa? Dear Papa Dudut, magandang araw Papa Dudut, pati na rin po sa inyong mga tagapakinig. Matagal na rin po akong nakikinig ng programa mo at ngayon lang naglakas ng loob para sumulat at ibahagi din naman ang aking kwento. Ako po si Lily, graduate po ako ng Marketing Management. 2 taon na ang nakakalipas. Pero hindi po muna ako naghanap ng trabaho dahil nagkasakit ang aking nanay na may negosyo namang tindahan ng bagoong. Malakas ang benta ng bagoong sa tindahan ni Nanay Papa Dudut. Dahil ito ang nagtutustos noon sa aking pag-aaral. Hindi man kami yumaman sa pagtitinda ni Nanay ng bagoong, ay napagtapos naman ako nito, Papa Dudut. Kaya noong nag-graduate ako ay ako na muna ang sumalo para mapatakbo ang negosyo ni Nanay. Yun nga ang pagtitinda ng bagoong. Papa Dudut, si Nanay mismo ang gumagawa ng bagoong na binebenta namin. Grabe, Papa Dudut. Sa tuwing madaling araw, magdala ka lang ng kanin at dumaan sa tapat ng bahay namin ay mapapasubo ka sa kanin dahil sa amoy ng bagoong. Hindi ko naman masasabi na mabango ang bagoong dahil alam naman nating hindi. Pero may kung ano kasi ang amoy nito na hinahanap-hanap ng mga suki ni Nanay. Siyempre itinuro na sa akin ni Nanay kung paano ito gawin. Madami pa din ang bumibili kahit ako na ang nagluluto nito. Kaya naman masasabi ko na hindi ako naligaw sa tamang lasa na gaya ng luto ni Nanay. Pero Papa Dudut, kung noon ay sa tindahan lang namin makakabili ng bagoong ni Nanay. Dahil sa tinapos kong kurso ay ginamit ko ito para ialok sa ibang malalaking tindahan. Kumbaga nag-consign kami sa ibang malalaking tindahan. Sinimulan ko muna sa paligid ng lugar namin hanggang palayo ako ng palayo para maialok sa iba ang aming mga produkto. Katulong ko ang best friend ko na si Oscar, pero gusto niya ang pagbigkas ng pangalan niya ay Scar. Para daw mas mysterious. Openly gay po si Scar, tahimik pero lumalabas ang tapang pag inaway. May itsura si Scar, napaka-conscious niya sa itsura niya. Feeling ko nga mas makinis pa siya kaysa sa akin. Balik kami po ang magkasama sa pag-aalok ng bagoong. Bilang wala pa din naman siyang trabaho dahil sa maganda naman ang takbo ng negosyo namin, ay kinumbinsi ko siyang magtrabaho sa amin bilang assistant. Kumbaga natutulungan ko na siya ay natutulungan pa niya kami ni Nanay sa aming negosyo. Ano Oka? Okay ka ba? Anong Oka? Oscar! Sinabi ng Scar, not Oscar. Tayo lang naman dalawa. Kahit na mag-isa ka pa, wag mo akong tatawaging Oscar. May ilang kasi ako sa Scar, para kang peklat. At least nakatatak. Hindi malilimutan dahil isa ng peklat, unless pa plastic surgery nila. Ewan ko sa'yo, nag-iimbento ka na naman dyan. Basta ngayon makakasama mo na ako sa business nyo, wag mo na akong tatawaging Oscar. Pinabayaan na nga kita nung nag-aaral tayo pero hindi na ngayon dahil mga dalaga na tayo. O sige na, Scar na kung Scar. Very well. So anong unang plano, ma'am? Huwag mo kong tawaging ma'am. Siyempre, boss kita Hindi mo ko boss, kaibigan mo ko.
Seryoso tayo sa business, pero wag naman seryoso sa tawagan. Lili pa din ang tawag mo sa akin. Malay mo naman, pag lumaki na ang negosyo niya, maging bagoong empire na. Yung kayo na rin ang magpapadala ng bagoong pag may Christmas dinner sa GMA. Loko-loko ka. Bakit naman sila order ng bagoong para sa dinner nila? Malay mo lang naman, mabuti na yung handa. Puro kakalokohan. Pero serious ako sa business ha. At least magagamit natin yung mga natutunan natin. Yun na nga. Si Madir, kumusta? Si nanay okay naman. Mabuti yung dun muna siya sa tiyahin ko sa Cebu. Pero syempre bawal na sa kanya yung mapagod ng sobra. Kaya nga ako na ang naghahalo ng bagoong tuwing madaling araw. Ay, parang beauty pageant. Ipinasa na sa'yo ang corona. Parang ganun na nga. Siyempre, tutulong ako dyan. Gusto ko kayo mag-amoy bagoong pag umaga. Oh, so, anong unang plano? Ang first phase natin, iaalok natin sa malalaking tindahan dito sa atin ang bagoong natin. First phase, alok sa tindahan. So, sa phase 1 tayo magsisimula. Ano? First phase natin sa phase 1. So, ang second phase sa phase 2. Ito naman Akala ko ba seryoso ka? BFF, seryoso ako, no? Sa dami ng tindahan sa phase 1, covered na agad ang unang hakbang ng plano natin. Kung sa bagay, may point ka. Dava? So, uubusin natin ang phase sa paligid, tapos ano nang next step? Kapag nakapagsimula ng mga delivery sa tindahan, susunod natin sa labas naman ng lugar natin. Hanggang sa palayo tayo ng palayo ng aalukan. Pasok sa banga ang plano mo, Madam CEO. Anong CEO? Dadalawa lang tayo dito. Aba, sabi nga, you can tell. Baka bukas makalawa, big time na ang nanay's bagoong. Magdilang anghel ka sana. Hindi malayo. Mukha naman akong anghel at ang dila ko… Matabil. Matabil. Ay, matabil. Ano ka ba? You're putting words into my mouth. Totoo naman na matabil ang dila mo. When needed lang naman. When needed? So araw-araw needed. At least di gaya ng mga dilang kuratsa. Anong dilang kuratsa? Mga dilang walang pahinga. In other words, marites! Papa Dudut, kahit mahirap mag-alok ay masaya kami ni Scar sa pag-iikot sa mga tindahan sa paligid ng lugar namin. Dahil sa napakasaya naman talagang kasama ni Scar, kaya pag malapit na kaming tamaan ng pagod at kahinaan ng loob, ayon, magpapatawa na naman si Scar kaya parang energy drink namin ang pagtawa. Para siyang gas kaya wala kaming pagod umikot kahit naglalakad lang. Marami din naman ang nagtiwala sa produkto namin, Papa Dudut. Kasi syempre, para maniwala talaga sila, ay may pa-free taste kami. Masarap daw ang bagoong ni nanay. May nagsuggest sa amin na dapat, pag nagpa-free taste kami ng bagoong sa iba, dapat ay may dala din kaming mangga para mas malasahan nila ang sarap ng bagoong pag ipinapareha sa mangga. May ilan din naman na humindi sa amin pero hindi naman daw dahil sa hindi masarap ang bagoong namin. Kung hindi, hindi pa daw sinahanda para sa pagtitinda ng bagoong. Medyo hindi ko naiintindihan kung bakit, pero nirespeto ko na lamang ang desisyon nila. Pero nangako naman sila na baka sa susunod ay kumuha na rin sila. Yung mga hindi umorder, pero may isa na hindi na nga umorder, ang dami pang nasabi. Kesyo ano raw ang gagawin niya sa bagoong mga plastic na pambalot ang tinda niya. Sinabi ko pa nga na baka pwedeng mag-exchange deal kami. Bebenta niya ang bagoong ko pero sa kanya kami kukuha ng plastic na gagamitin namin na lalagyan ng mga bibilhing bagoong. Papa Dudut, pwede niya namang sabihin na no thanks pero yung bibig niya parang kuratsa din at parang Armalite. Miss, okay lang naman po kung ayaw nyo. Wala pong problema. May problema. Ang baho kaya niyang bagoong niyo. Te, umikot ka sa buong mundo, hanap ka ng bagoong na hindi mabaho. Unang-una, kung mabango yan, hindi bagoong ang tawag dyan. Ano? Di pabango. Pilosopo ka. FYI, hindi ako pilosopo.
piloso pa ako. Halika na, Scar. Scar ang pangalan mo? At anong nakakatawa? Tatanong mo pa. Eh di ang pangalan mo, Scar, bagay sa'yo. Mukha kang peklat. Halika na, Scar. Wag mo na siyang patulan. Ay, hindi talaga ako papatol sa mga ganyan. Ano ganyan? Ano ganyan ang sinasabi mo? Ganyan? Bakit? Wala ba kayong salamin sa bahay? Nanggigigil na ako sa'yo, ah. Te, sabi ko nga sa'yo, kung may salamin lang kayo sa bahay, malalaman mo na mas nakakagigil ka. Eh kung ayaw mo mapintasan, palitan mo pangalan mo. Pakils mo ba sa pangalan ko? Bakit? Pinakikialaman ko ba pangalan mo? Bakit? Ano bang pangalan niya? Ayan oh, nakalagay sa signage, Plastic Store. So plastic ang pangalan niya. Sira ulo. Hindi plastic ang pangalan ko. Glenda ang pangalan ko. Ay, ano to? Ibig sabihin, hindi sa'yo tong tindahan? Sa akin to. Kung sa'yo to, bakit wala ang pangalan mo sa signage? Ha? BFF, pwede yun. Oh, pahiya ka no. Buti pa yung si bakla. Alam na pwedeng wala sa signage ang pangalan. Of course, BFF. Pwedeng wala sa signage ang pangalan, pwedeng ugali lang ang nakalagay. Ikaw kanina ka pa. Halika nga rito. Oh, anong nangyayari dito? Sir, yang kasing tsahin mo, inaaway kami eh. Hindi na ako tsahin. Hoy, bigla kang bumait? Bagay talaga yung pangalan mo na plastic. Babe, kanina pa nila ako inaaway. Buti dumating ka. Sir, kayo po ba ang amo niya? Hindi! Ay! Sorry, babe. Yung vocal cord ko kasi sumakit. Kaya napataas ang boses ko. Plastic? Ayan na naman sila, babe. Oh. Glenda? Business niyo manggahan? Oo. Kakasimula ko pa lang halos. 4 na buwan pa lang itong tindahan eh. Ang hirap kasi maghanap ng pwesto. Buti na lang may bakante rito sa tabi ni Glenda. Oh, pahiya kayo, no? Huh? Saan galing yun? Paano naman kami napahiya? Epal mo, te. Sige mag-aayos pa ako ng tindahan eh. Ha? Ikaw lang mag-isa? Ililipat mo lahat ng mga mangga sa jeep papasok dito sa tindahan mo? Oo, ako lang mag-isa. Oh. Sir, may aalok sana kami sa'yo. Pero since may gagawin ka pa, tutulungan ka na namin maglipat ng mga mangga para mas mapabilis ka. Yes, papi. Para makapag-usap agad tayo. Ano kailangan niyo pag-usapan? Pakialam mo ba? Ikaw ba magulang nito ni sir? Doon ka nga sa tindahan mo. Hindi. Umuupa sa akin yan si babe. Kaya dapat ko siyang protektahan sa mga manloloko. Gagawin pa kami. Babe, huwag kang magtiwala sa kanila. Baka mga magnanakaw yan. Unang-una, hindi kami magnanakaw. Pangalawa, gusto mo ikaw magbuhat? Ayoko nga. Ayaw mo pala eh. E di shut up ka na lang. Tinulungan namin si Emma na maglipat ng mga mangga mula sa jeep papasok sa tindahan niya. Nung una ay pinigilan niya pa kami lalo na ako dahil babae daw ako. Siyempre, naiinggit si Scar at ang sabi niya babae din siya. Kaya yon ang ginamit kong biro kay Eman kaya nakumbinsi namin siya na tulungan siya. Sabi ko sa kanya mga babae kami ni Scar pero kaya namin ang mabibigat na trabaho. Natawa siya kaya pumayag na rin siya na tulungan siya papadudot. Hindi katangkaran si Eman kumbaga average lang ang height niya. Sabihin na nating 5'8", pero kahit na hindi siya tall talaga namang dark and handsome siya. Napakaganda ng kulay niya. Habang nagbubuhat kahit mabigat ay nagtatawanan kami at natatawa siya sa mga patawa ni Scar. Ako naman ay natatawa kasi sa tuwing mapapatalikod si Eman ay kinikilig si Scar. Habang nangyayari ang saya namin ay gigil naman si Glenda habang nakatingin. Pinangatawanan talaga niya ang tinda niyang plastic. Kasi sa tuwing mapapatingin naman sa kanya si Eman ay napakatamis ng ngiti niya. Pero pag kami ang nakatingin ay kita mo na nanlilisik na ang kanyang mga mata. Sabi nga ni Scar natatakot daw siya kasi baka sinasapian daw si Glenda o kaya ay aswang siya. Imbis na matakot ay natawa na lamang ako. Si Emma naman ay lihim na tumatawa. Kasi nadinig niya pala ang sinabi ni Scar. Ewan ba dun kay Glenda, hindi naman siya pangit pero pumapangit siya kakasibangot. Pero papadudot kung tutuusin gusto ko din pasalamatan si Glenda. Kasi kung hindi niya kami buwinisit ay hindi kami magtatagal sa lugar na yon.
Hindi tuloy namin maaabutan si Eman kung hindi dahil sa kanya. Matapos ang buhatan ay hindi na rin nagsayang ng oras si Eman, Papa Dudut, para itanong kung ano ang iaalok namin. Pero sabi ni Scar, baka daw pwedeng uminom muna kami. Napatawa na naman namin si Eman, Papa Dudut. Kaya agad-agad na naming sinabi ang pakain namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Good morning! Aga mo ah. May dala kasi akong kape at pandesal. Kain muna tayo bago ako pumunta sa tindahan. Ay mabuti pa, ihain nyo na yan sa mesa. Ako na magpapasok ng mga manggat, itong mga bagoong, ilalagay ko na dun sa jeep para aalis ka na lang mamaya. Sandali, tutulungan na kita. Mabuti pa nga. Mabilis na lang yan. Dalawa na kayo eh. Akin na yung pandesal at kape na yan. Bilisan nyo ah. Baka lumamig na tong kape. Salamat, Scar ah. Ay, parang bago ng bago. Others ka? Ano ba? Partnership ito oh. Business ha? Baka kung anong partnership ang isipin mo. Ikaw talaga oh. Kaya gumagaan ang trabaho kasi ang saya niyong magkaibigan eh. Naku, yun naman talaga dapat. Pag mahirap, dapat magsasaya para maging magaan. Tama ka dyan. Alam mo naman na ako lang ang nagtaguyod ng business ko, di ba? Hirap na hirap ako nun. Pero porsigido akong magpalaki ng negosyo. Kaya kahit nahihirapan na ako, tinitiis ko. Nako, kami din ni Lily. Grabe, ang dami kong naubos na sunblock kasi naglalakad kami literal sa ilalim ng araw. Kumusta ang business niyo ngayon? Alam mo, laking pasasalamat namin sa'yo. Kasi napaganda ng alok mo yung business namin eh. Yung sa akin din naman. Pero sigurado din ako na kung hindi masarap ang bagoong nyo, malamang yung mangga lang ang bibilihin nila. Pero dahil masarap ang bagoong nyo, ayun, lagi silang bumibili. Ang nakakatulong pa, kasi alam nila na kulang ang 10 mangga para sa isang bote ng bagoong. Kaya bibili pa sila ng dagdag. Sabi nga ni BFF, ang deal mo ay Panals! Sakli! Pero papi, may aaminin ako sa'yo ha. Alam ko na, Ha? Alam mo na? nabading ka. Heto naman. Pag-aamin ba, bading agad? Joke lang, pinapatawa lang kita. Kaso di ka natawa eh. Hindi talaga ako komedyante kasi. Ano ba yung aaminin mo? Buntis ako. Ha? Sharing lang, ito naman. Ay nako. O ano nga yung aaminin mo? Tungkol kay BFF ko. Ano yun? Babe! Ay! Ang lakas naman ng masamang hangin. Biruin mo na bitbit yung impactang yan dito. Bakit? Pag-aari mo ba tong buong lugar? Hindi. Pero okay na din. Kasi at least inamin mo na impacta ka. Kung impacta ako, ikaw maligno. Okay lang. At least mas pangit pa din ang impacta. Halika nga dito! Glenda, tumigil ka. Ano ba? Babe, kasi siya eh. Inaaway ako. Bakit ba nandito ka? Pakialam mo ba? Ay, wag mo na sagutin. Alam ko na kung bakit ka nandito. Bakit? Ganyan kasi ang mga kontrabida. Kailangan buisite ng mga bida. Babe, awayin mo nga siya. Ang tagal nyo, lalamig na yung mga kape. Ay, kaya naman pala. Anong kaya naman pala? Kaya sila natatagalan. May dumating kasing kontrabida. Kita mo na? Confirm! Babe, pinagtutulungan nila ako. Arte? Che! Bakit ka nga ba nandito? Naglalakad kasi ako, tapos bigla kitang nakita. Naglalakad ka? Tapos napadpad ka dito? Phase 1 ito. Taga phase 4 ka. Alam mo ba kung ilang phase ang dadaanan mo bago ka mapadpad dito? 2 phase. Ang kapal ng face mo. Bakit ba ako nakikipag-usap sa inyo? O baka mas tama ang, bakit ba kami nakikipag-usap sa'yo? Sige na Glenda. Kung may pupuntahan ka, pumunta ka na. Oo nga, umalis ka na. Lakarin mo hanggang phase 10 ha? Eh di ikaw ang maglakad. Nagdito nang hinahanap ko. Ha? Wala dito hinahanap mo. Malayo pa dito impyerno. Palibhasa, taga dun ka. Alam nyo, tara na. Lalamig na yung kape at pandesal. Yak! Hindi ako kumakain ng pandesal. Oh, Eman. Yak pala yung pandesal na dinala mo eh. Biro lang yun. Kumakain ako nun. Tara na nga. Yak! Imbitado ka ba? BFF, hindi siya kumakain ng pandesal. Kasi yung arena, ayan oh, sa pes niya nilalagay. Grabe mag-powder.
Espasol yarn? Hindi ako nagme-makeup, no? Anong hindi? Napakasinungaling mo talaga. Ayan, kitang-kita sa mukha mo, oh. Hindi to powder. Naglakad nga ako, di ba? So alikabok to. Kayo? Kanina pa kayo, ah. Glenda, huwag ka mag-iskandalo rito. Halika na nga sa loob, Scar. Tara na, Eman. Lily, kayo na lang ni Scar ang magkape. Iuuwi ko na lang to si Glenda. Bahala ka. Halika na, Scar. Pasok na nga tayo sa loob. Nauna akong pumasok ng bahay, Papa Dudut. Tinawag ko lamang si Scar kaya ito sumunod. Halatang halata ni na Eman at Scar na sumama ang loob ko dahil sa pagsama ni Eman kay Glenda. Nahalata ng lahat maliban kay Glenda na parang ahas na nag-alok ng mansanas kung makalingkis kay Eman. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung bakit ganon ang inaasal ko. Oo, inaamin ko na nahulog ang loob ko kay Eman. Alam na alam ni Scar yon, pero wala namang namamagitan sa amin. Hindi naman kami papadudot kaya makalipas ang ilang sandali ay napahiya din ako sa inaasal ko. Simula noon ay hindi na ako humaharap kay Eman. Si Scar na lamang ang pinapaharap ko sa kanya sa tuwing magdi-deliver at magpipick up siya. Hindi ko alam kung dahil ba sa hiya ko sa inasal ko o kung dahil ba sa masama talaga ang loob ko kay Eman. Pero bakit nga hindi naman kami papadudot? Hay, salamat. Natapos din ang pagkukwenta at pag-i-inventory. Kapagod ah. Ang bilis nga natin eh. Hindi ka kasi nagsalita buong pagkukwenta natin. Naninibago ko sa'yo. May problema ka ba? Ako wala, pero ikaw meron. Anong ako meron? BFF, kaya hindi ako nagsalita at hindi nagpatawa kasi tatagal na naman tayo. Nanahimik ako para mapabilis ang pagkukwenta natin para matapos tayo kagad. Bakit nga? Hello? Bakit nga ba? Para makausap kita. Nag-uusap naman tayo ah. Gusto kitang makausap ng hindi tungkol sa business. Nagkakausap naman tayo ng ibang bagay ah. Gusto kitang makausap ng hindi tungkol sa ibang bagay. Alam mo, tumbukin mo na. Anong bagay ba yung gusto mong pag-usapan natin? Hindi bagay ang sinasabi ko, kundi tao. Tao? Sino ba? Si Eman? O di lumabas din ang daga sa lungga. Ano bang pag-uusapan natin? Kaloka ka! Si Eman nga! Ibig kong sabihin, ano bang tungkol sa kanya? Wala maang maangan, te. Tayong dalawa lang naman to, oh. Maayos naman ang relasyon namin bilang business partners. As business partners. Yung as partner lang. Wala namang kaming relasyon bukod dun. Kasi nga nagpapaapekto ka sa mga surot ng lipunan. BFF, alam mo na alam ko na gusto mo si Eman. Hindi mo pa sinasabi sa akin, ramdam na ramdam ko na yung tugudug-tugudug ng puso mo. Sa akin lang naman yun. O yun naman pala eh. Bakit affected ka kay Impactang Glenda? Wala naman akong karapatan. O bakit nga hindi mo siya kinakausap? Nahihiya ako. Natatakot ka. Ha? Natatakot ka na baka ikaw lang ang nagmamahal. Oo. Alam mo, kapag nag-uusap tayo na Eman, ramdam ko na hindi lang din siya nandito para sa negosyo. Pwede naman niyang iutos sa iba yung pagde-delivery pero bakit siya ang umaasikaso? Kasi masipag siya. Kasi ramdam ko na gusto ka rin niya. Paano kung hindi? Di mo din naman siya binibigyan ng pagkakataon para magsalita eh. Paano mo malalaman? Anong gagawin ko? Bumalik ka sa dati. Harapin mo siya bilang business partner at kaibigan. Hayaan mo ang panahon na magsabi kung anong mangyayari. Pero bakit iniwan niya tayo nun tapos kay Glenda siya sumama? Oh my gosh, Bes! Nagsiselos ka nang wala sa lugar. Kaya nga niya ginawa yun para ilayo si Glenda sa atin. Kasi ayaw ni Eman na binabastos tayo ni Glenda. Ay, oo nga. O so ano? Back to normal na bukas. Pero paano? Matapos ng inasal ko? Baka magulat ka pa kung malaman mo na hindi nagalit sa'yo si Eman. Totoo ba? Paano mo nalaman? Manghuhula ako, Bes. Kaloka ka. Siyempre kausap ko siya araw-araw, tuwing umaga, di ba? O ano?
Oo na. Ay, salamat. Nagutom ako sa'yo ha. May niluto ka ba dyan? Meron. Ay, good. Anong niluto mo? Bagoong. Matapos ang usapan naming yon, kinabukasan Papa Dudut ay ginamit ko ang inipon kong lakas ng loob mula noong gabing magkausap kami ni Scar. Parang walang nangyari noong dumating si Eman noong umaga. Balik ako sa dati. Nung una ay ilang pa si Eman. Pero nang magsalita ako ay kitang-kita ko ang pagbabago sa mukha niya. Ewan, Papa Dudut. Pero parang lumiwanag ang mukha niya noong batiin ko siya. Kaya ayon, walang usapan sa mga nangyari dati, naging normal ulit ang lahat. Nang makita ko naman si Emma na sumaya ay nawala na rin ang hiya na nararamdaman ko. Hindi ko na rin pinupush ang feelings ko. Sabi nga ni Scar ay hayaan ko ang panahon na magsabi kung anong mangyayari. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, bumalik sa dati ang relasyon namin lahat. Kahit may nararamdaman ako kay Eman ay kinimkim ko na lamang yon kasi ayaw kong masira uli ang pagkakaibigan namin at baka madamay pa ang gumagandang takbo ng mga negosyo namin. Palagi kami nagtatawanan pag magkakasama. Siyempre dahil kay Scar na walang paltos na magpatawa. Pero sa likod ng lahat ng liwanag ay laging may dilim. Siyempre, pagpapasok sa eksena si Glenda ay laging nega ang outcome. Wala siyang pagod mangasar, Papa Dudut, at hindi niya tinatantanan si Eman. Kahit nakulang na lamang ay ipagtulakan siya pero hindi siya nagpapapigil. Minsan ay hindi ko na nga alam kung natatawa ba ako o naaawa sa kanya. Kasi para siyang linta, Papa Dudut. Bukod sa pangasar ni Glenda ay hindi din siya napapagod na awayin kami ni Scar. Hindi ko alam kung ano ang meron si Glenda pero iba siya, Papa Dudut. Hindi ko na lamang siya pinapansin pero syempre hindi papayag si Scar ng ganon-ganon na lamang. Kaya siya ang madalas nakaaway ni Glenda. Pero isang araw may sinabi si Glenda na halos ikagiba ng aking mundo. O ano yan? Ano ang alin? Yang ngiting yan. Kung ano-ano nakikita mo. BFF, sa akin ka pa ba maglilihim? Siyempre hindi. Hoy, ano nga? Waiting ako dito oh. Si Eman kasi. BFF, konti na lang masasabunutan na kita. Ito naman, siyempre ninanamnam ko muna yung sasabihin ko. Pagkain ba yung ikukwento mo at kailangan mong namnamin? Ito naman, sige na nga. May sinabi kasi sa akin si Eman. Nagtapat na siya? OA mo naman, hindi pa. Ay, teka. Kung ganyang katamis ang ngiti mo pero hindi naman siya nagtapat, anong dahilan ng ngiting yan? Niyaya niya akong kumain sa labas. Kumain sa labas? Diyan sa tapat? Piloso po ka naman eh. Sa restaurant. Alam mo, mabuti na lang hindi ako maramdamin. Kasi kung maramdamin ako, kanina pa ako nagtampo dahil hindi ako invited. Invited ka nga. What? Bakit? Ayaw mo ba? Gusto, syempre, pero nagulat lang ako. Bakit kasama ako? Paano kayo makakapag-usap ng masinsinan? May alam ka ba? Ha? Wala ha? Alam mo, kilalang kilala kita kapag nagsisinungaling ka. Sige ka, tutubuan ka ng kulugos sa noo. Tapos magiging third eye mo yon. Tapos makakakita ka ng mga... Oo na, tama na, aaminin ko na. Sige na, sabihin mo na, ano ba yun? Sinabi niya sa akin na yayayain ka daw niyang lumabas para kumain. Nag-expect ako na magtatapat na siya sa'yo. Hindi ko naman nakalain na kasama pala ako. Ang sabi niya, may sasabihin daw siya sa akin na importante. Gusto niya nandun ka para madinig yun. Talaga ba? Bakit ka naiiyak? Nakakaiyak kaya yun? Ganun ako ka-importante? Arte naman. So ano nga sasabihin niya? Hindi ko alam. Yung sa akin, haka-haka lang naman. Pero kung kasama ako, hindi kaya tungkol sa business yun? Hindi kaya mag-expand tayo? Hindi ko din alam. Ang importante sa akin yung inimbita niya ako. Ano man ang sasabihin niya,
Hindi na importante. Mabuti nandito ka. Natural, dito ako nakatira. Tsaka excuse me, baka ang ibig mong sabihin, mabuti at nandito kaming dalawa. Sino ka ba? Hindi ka naman important. Huh? Kung hindi ako importante, aba ano ka pa? Che, hindi ikaw ang pakay ko kaya maghanap ka ng kausap mo. Ikaw naman, babae. Alam kong nilalandi mo si Eman. Tantanan mo na siya. Sino ka para mag-utos sa akin ng kung sino at sino ang di ko dapat kausapin? Asawa niya. Asawa? Tumahimik ka, buwisit ka. Mas buwisit ka. Alam mo ba ang ibig sabihin ng asawa? Matatawag lang na mag-asawa ang dalawang tao pag kinasal na sila. Pwes, malapit na kaming ikasal. Ilusyonadang palaka ka. Di wag kang maniwala. Sino ka ba? Sa akin ang huling halakhak. Alam mo, wala kaming pakailam sa panaginip mo. Gumising ka nga. Teka BFF, baka tayo ang tulog. At dahil kaharap natin yan, baka bangungot ito. Sige lang, hindi ako apektado. Dahil ako naman ang nagwagi. Teka nga, kawawa ka naman kasi. Kaya papakinggan ko na lang ang sasabihin mo. Paano kayo ikakasal ni Eman? Dahil pinagtapat ko na sa kanyang totoo. Na ano, nabakla ka din. Shut up! Pinagtapat ko na buntis ako. Ano? Ano? Eh di na nahimik kayo. Kaya aalis na ako. Baka ma-stress pa ako at makasama sa baby ko. BFF, huwag mo siyang pakinggan. Alam mo naman na may tililing yun. Kita mo tumatawa mag-isa palayo. Scar, hindi mo ba naisip na kaya gusto ni Emma na makausap tayong dalawa para sabihin niya na magpapakasal na siya? Ha? Ay, oo nga. Papa Dudut, kahit alam na namin ang sasabihin ni Eman, ay pumunta pa din kami ni Scar sa imbitasyon niyang dinner sa labas. Unang-una, wala naman akong karapatang magalit dahil hindi naman kami. Kahit katiting ay hindi naman naging kami, Papa Dudut. Para kami mga zombie ni Scar nang dumating sa restaurant. Nanibago pa si Eman kay Scar kasi bukod sa hindi ito nagpapatawa ay hindi ito nagsasalita. Hindi ko din alam kung nawiwirduhan ba si Eman sa kilos namin. Kasi yung mukha niya ay parang isang malaking question mark. Kumain kami, Papa Dudut, napakatahimik pa din ni Scar. Ako naman ay napakatipid ng mga sagot ko sa mga tanong ni Eman na nag-iisang nagsasalita sa mesang yon. Siya at tinanong ko kung tungkol ba sa business ang pagkikita naming tatlo. Sabi niya ay hindi daw. Kaya inunahan ko na ulit siya at sinabi ko na alam na din namin na magpapakasal na siya dahil buntis si Glenda. Kitang-kita ang pagkabigla sa mukha ni Eman, Papa Dudut. Kung nung una question mark ang mukha niya ay napalitan po ito ng exclamation point. Ang tagal bago may lumabas na boses sa bibig niya. Sinabi niya na hindi totoo ang sinasabi namin. Nalaman niya na si Glenda mismo ang nagsabi sa amin. Sa kanya ikinuwento na hindi siya ang ama ng dinadala ni Glenda dahil noong umaga ay napakalaking gulo ang nangyari sa pwesto ni Glenda. Nandun ang mga magulang niya at hinihintay siya para kumprontahin siya tungkol doon sa inamin ng kababata niyang si Fredo. Tungkol sa nangyari sa kanilang dalawa. Iyak daw nang iyak si Glenda at hindi makatingin sa kanya. Hindi namin alam ni Scar kung matutuwa kami dahil naaawa din naman kami kay Glenda. Pero nang makita ni Emma na kalmado na rin kami ay sa kanya sinabi ang pakay niya, Papa Dudut. Ngayong malinaw na ang lahat. Baka pwede ko nang sabihin ang gusto kong sabihin. Go! Excited much, Papi. Sabihin mo na. May tatlo kong ipagtatapat sa inyo. Ano yung pagtatapat mo? May asawa ka na? Hoy, hindi maka-move on? Ay, sorry. May hangover pa ako ng issue eh. So ano yun, Papi? May asawa na ako. Ano? Joke lang. Nahawa na kasi ako sa iyo eh. Nakakainis naman to eh. Okay, sige. Seryoso na. Pero gusto ko munang ipangako nyo na hindi kayo magagalit. Oo, pangako, hindi kami magagalit. Shirley! Ha? Ano yun?
Sure ang ibig sabihin nun, binakla ko lang. Okay. Sige na please, seryoso na lahat. Ano ba kasi yung sasabihin mo, Eman? Unang-una, gusto kong ipagtapat sa inyo na yung pagtitinda ng mangga, hindi talaga yun ang pinaka-business ko. Nung araw na magkita tayo sa tindahan ko, i-deliver ko lang talaga yung mga mangga eh. May magbabantay ng tindahan. Pero nung in-offer nyo sa akin ng negosyo na magsama ang mga produkto natin, ako nang nagbantay ng tindahan. Ano ba talaga ang business mo? May 50 hektarya ako ng lupain na taniman ng mangga. Yun ang talagang negosyo ko. Mayaman ka, papi? Dahil sa sipag ng mga magulang ko, tinuloy ko lang ang ipinambuhay nila sa amin. Congratulations! Infer sa'yo Kahit di mo kailangan pero nagpakapagod ka pa rin magbuhat at magbenta? Hindi pwedeng tatamad-tamad. Kaya nga ako natuwa sa inyo eh. Nakita ko kung gaano kayo kaporsigido na itaguyod ang negosyo nyo. Salamat. Salamat din sa inyo. Yung pangalawa namang sasabihin ko, isasara ko na yung tindahan ko. Ha? Bakit? Isa sa dahilan na kanina ko lang naisip. Ayoko nang makagulo pa sa relasyon ni Glenda. Mabuti yung di na niya ako nakikita para umayos na siya ron kay Fredo. Ay, kung sa bagay. Nakakalungkot na matitigil na ang tambalang mangga at bagoong. Ano ka ba? Siyempre hindi. Yung nagsarang convenience store sa tapat nyo, binili ko na. Doon ko ililipat ang tindahan. Iaalo ko din sana na doon na lang kayo pumwesto. Para magkasama-sama na doon ang mga mangga at bagoong. Ay, pak na pak yan, papi. Gawa ko dyan. Yun kung gawang BFF ko. Wala namang problema. Kaya lang, magkano magiging upa namin? Wala kayong babayarang upa. Gagawin nating legal ang partnership natin. Main outlet lang yung lilipatan natin. Pero i-expand natin sa mas marami pang lugar ang produkto natin. Nakakahiya naman. Huwag ka na mahiya, please. Kasi yung pangatlong sasabihin ko, itatanong ko kung kung pwede ba kitang maging girlfriend. Pwede, papi. Ay, sorry na bigla ako. Sige, BFF, take the floor. Sagutin mo na siya. Huwag ka mapilitan ha. Kung hindi ka pa handa o kung ayaw mo, sabihin mo lang. Hindi naman to makakaapekto sa negosyo natin kung sakali. Eman, ayoko. Naiintindihan ko. BFF. Hindi pa ako tapos. Ayoko. Ayoko na magpanggap. Mahal na mahal din kita, Eman. Ay, nakakaloka. Kita ko na ang magiging kasalan. Bongga! Punong-puno ng mangga. Papa Dudut, mag-asawa na kami ni Eman sa ngayon. Si Scar naman ang nagmamanage ng pangatlong outlet namin at ako naman ang sa pangalawa. Napalaki namin ang negosyo, Papa Dudut, siguro dahil pare-pareho kami ng dinadaanan. At yon ay ang magsipag. Madami na rin kaming taong natutulungan. Ang ikakagulat mo, Papa Dudut, ay sa amin na rin nagtatrabaho sina Glenda at Fredo. Kinalimutan na namin ang mga nagdaan. Humingi ng tawad sa aming lahat si Glenda sa mga nagawa niya. Bagamat nag-aasaran pa din sina Scar at Glenda ay masasabi kong okay naman silang dalawa. Inaanak pala ni Scar ang anak ni Glenda, ang ironic, Papa Dudut, no? Yan siguro talaga ang buhay. Si nanay nga pala ay maayos na ang kalagayan at palagi namin siyang dinadalaw sa Cebu, pero sa isang buwan ay siya naman ang dadalaw dito. Kami naman ni Eman ay may hinihintay na din kasi may dinadala na din ako sa tiyan ko. Pag magkapares talaga, magkapares. Kahit mag-experiment ka pa ng ibang pwedeng ipares doon. Kaya para sa akin, ang mangga ay kapares ng bagoong kahit na ano ang mangyari. Salamat po, Papa Dudut, sa pagbibigay ng oras para basahin ang sulat ko. Ang inyo forever kapuso at kabarangay, Lily. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1